Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne. Today, pag-usapan natin itong very exciting, as in literal, very exciting guys, na video clip. No? Again, it's Miss Eden of Net25 versus Auntie Claire. At dito, nagkaroon ng barahan na nangyari. At napatunayan na itong si Auntie Claire, nagpapakalat ng maling impormasyon. So, play na natin. Play muna natin. Ito na nga, no? So basically, may tinanong dito si Miss Eden. No? At dito, at the end of it, syempre hindi ko kayo spoiler alert, no? Panoorin natin, maikli lang to at mapag-uusapan natin to. For sure yan. Matatawa kayo. Clarification lang po kasi sabi niyo last time, lahat po pwedeng bumili nitong 20 pesos na bigas. Pero ang sabi po ng DA, mga piling sektor lamang po ng ating lipunan yung makakabili nitong murang bigas. Alin po ba talaga yung totoo dun? Yun po ang unang plano. Pero dahil po napag-aralan po, naunahin muna po yung nasa vulnerable sectors, uunahin po muna natin sila. Yan din po ang pahayag ni DA Secretary Kiko Laurel. Binalak po na lahat po para sa Kadiwa stores, but pinag-aralan po para hindi rin po magkagulo at mauna po yung mas nangangailangan po. Uunahin po muna yung mga nasa vulnerable sectors. Okay, kasi po nauna nang sinabi ni DA Secretary nung nagsaing po sila ng bigas na pili lamang. Then the next day kayo po yung nagsabi na lahat pwedeng bumili. Medyo nagkaroon lang po ng konting pagkalito doon. So ngayon po, hindi po ganun ang ating nasabi. Ang sabi po natin, pipilitin po na lahat. At yan din po. Napaka-defensive talaga ni Auntie Claire. No? Kung babalikan natin mamaya, sige, papasalitain natin siya, tapos babalikan natin yung sinabi niya. Po ang nasabi po ni NFA Administrator. Nung ating pong niliwanag din kay Secretary Kiko, sinabi po niya na yun din po talaga ang binalak, pero uunahin po muna yung vulnerable sectors. Clarification lang po kasi sabi niyo last time, lahat po. Ito, pakinggan yung mabuti Pakinggan yung mabuti. Clarification question. Ang sabi daw ni Auntie Claire, na lahat daw bibigyan. Pakinggan natin ulit. Pwedeng bumili nitong 20 pesos na bigas. Pero ang sabi po ng DA, mga piling sektor lamang po ng ating lipunan yung okay, tapos sasagot siya rito. Makakabili nitong murang bigas. Alin po ba talaga yung totoo dun? Yun po ang unang. Alin po ba ang totoo doon? Alin ba ang totoo doon, Auntie Claire? Alin ang totoo? Tapos sasabihin niya, pinag-aaralan daw. Ng plano. Pero dahil po napag-aralan po, naunahin muna po yung nasa vulnerable sectors, uunahin po muna natin sila. Yan din po ang pahayag ni DA Secretary Kiko Laurel. Binalak po na lahat po para sa Kadiwa. Take note. Binalak na lahat. Okay, binalak na lahat. Stores, but pinag-aralan po para hindi rin po magkagulo at mauna po yung mas nangangailangan po. Uunahin po muna yung mga nasa vulnerable sectors. Tapos, ang nangyari, nung ibinalik sa kanya, kay Auntie Claire, yung kanya naging pahayag, bigla siya naging defensive. Na parang pinalalabas niyang itong si Miss Eden ng Net25, hindi naiintindihan yung klarong-klaro niyang sinabi. Pero nung napahiya na siya, diba? Kasi take note sinabi, di umano, ng DA Secretary na limited sa ilang grupo ng tao. Okay? And the next day, sasabihin ni Auntie Claire na lahat daw ay mabibigyan. Malinaw yun Kasi yung part na yan, hindi niya yan dininay. Ngayon,
nung niremind siya ni Miss Eden na unang nagsabi ang DA Secretary na limited lang sa iilang tao, grupo ng tao, yung ipamimigay o rather yung pagbebentahan ng bigas. Tapos, nung binalikan siya na the next day, ikaw ang nagsabi na lahat mabibigyan. Kaya nga ang tanong ni kaya nga clarification question, di ba? Anong tinatanong dyan ni Miss Eden? Kasi nagkikreate nga ng confusion. Iba ang sinasabi ng DA Secretary at iba rin yung sinasabi ni Auntie Claire. Tapos eventually, nung sinabi ni Miss Eden, mas nauna pang may sinabi itong si DA Secretary na hindi nga, okay, take note, hindi siya para sa lahat. Pero the next day, ikaw ang nagsabing para sa lahat. Tapos nung niremind na siya sa kanyang statement, naging defensive na siya at pinagbuka niyang hindi naiintindihan nito ni Miss Eden yung kanilang mga statement, which is malinaw naman. Diba? Okay, kasi po nauna nang sinabi ni DA Secretary nung nagsaing po sila ng bigas na pili lamang. Then the next day kayo po yung nagsabi na lahat pwedeng bumili. Medyo nagkaroon lang po ng konting pagkalito doon. So ngayon po, Hindi po ganun ang ating nasabi. Ang sabi po, hindi daw ganun ang kanyang nasabi. Ikaw naman, Miss Eden talaga, Ikaw ang may problema sa pagkakaintindi. Hindi po si Auntie Claire. Tandaan nyo, ka-clear nga tawag niya . Pero pag siya na yung nahuhuli sa sarili niyang bibig, may problema ka na. Po natin, pipilitin po na lahat. Yan din po ang nasabi po ni NFA Administrator. Sino naman ang sinali mo? Nung ating pong niliwanag din kay Secretary Kiko, sinabi po niya na yun din po talaga ang binalak, pero uunahin po muna yung vulnerable. Take note, ang unang nagsabi na limited si Secretary Kiko Laurel. The next day, ikaw nagsabi na lahat mabibigyan. Diba? So, sino nagpapakalat ngayon ng maling impormasyon? Nag-iratum ka ba? At least, to correct yourself. Kaya nga humingi na clarification question to si Miss Eden. Tapos ngayon, lumalabas na parang yung taong nakakaintindi yung sinabi mo at ng ibang tao, nagmukha pa tuloy ngayon na hindi naiintindihan. Diba nakakaloka. Malinaw na. Dapat si kakamping de Pres Jose Castro. Dapat ma'am, nanonood ka ng balita para na-update ka. Ang galing-galing mo mag-research. Pero pagdating dyan sa mga press briefing mo, lagi kang nahuhuling nagsasabi ng mga maling impormasyon. Sorry, hindi pala lagi, madalas. Diba? Dahil napahiya ka, napaka-defensive mo na. Dahil napahiya ka, pinalalabas mo na mali ang pagkakaintindi sa'yo. Samantalang yung first part ng video na yan, hindi mo nga dininay na hindi mo sinabi yung ganun. Diba? Dapat man lang nag-iratum ka. Ikaw nagsabi niyan . Tapos, yung mga tao na nagbibigay lang ng mga opinion, tinatawag yung fake news peddler. Ikaw, informasyon na yan . Nandiyan ka na sa mainstream media . Parte ka na ng media. Bakit hindi ka pa kinakasuhan ng fake news peddling? Diba? Sino ba nagpapropagate ng news?
Ikaw nagsabi na lahat makakatanggap. Ikaw ang source. Oh. Malinaw naman yan. Ikaw ang source nun. Sino pa ba ang ibang source? Sino ba ang nakakaalam ng mga transaction niyo dyan sa loob ng gobyerno, ng administrasyon ni Bangag Jr.? Di ba kayo-kayo lang din? Alam mo, mas katanggap-tanggap pa, Auntie Claire, kung nag-iratom ka na lang. Kung sinabi mo kay Miss Eden, I stand corrected. Kasi yun yung, pwede mo pang sabihin, kasi yun yung unang sinabi sa akin eh. So kung ano sinasabi, messenger lang ako. Kung ano sinasabi sa akin, sinasabi ko lang din sa inyo. It could have been better eh. You sounded more professional kung ganun yung sinabi mo. Pero yung nagtaray ka kay Miss Eden, oh Lord, na mas nagmukha kang unprofessional eh.